ilang ng mga ang mga tenga upang paringgan ang ating salita ng Diyos. Ngayon po'y darako po tayo sa sa 1 John chapter 2 verse 15 to 17. Kung wala po mga Bible, pwede po kumuha. Rob. 1 John chapter 2 verse 15. Lahat po nakahanap, magsalit ng Amen. Amen! Pwede ka mo basahin? Amen. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay sa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Verse 16. Sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan ang nakakapukaw sa masamang pita ng laman. Ang mga nakatutukso sa paningin at ang karanyaan sa buhay ay hindi nagmumula sa Ama kundi sa sanlibutan. Verse 17. Mapaparaang sanlibutan at lahat ng kanyamumulingan nito, ngunit at sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. So dito pa lang po sa umpisa, sa verse 15, winawarningan na po tayo ni God. Sinasabi po dito, huwag ninyong ibigin. Ano po ba nung dapat natin hindi ibigin? Ito po sanlibutan. Sabi po, ang sanlibutan, ang mga bagay sa sanlibutan, ang umiibig sa liputan ay hindi umiibig sa Ama. Sabi po dito, huwag natin pong ibigin yung mga bagay na sa mundo. Ano po ba yung mga bagay na sa mundo? Yung mga computer, yung mga TV, yung mga pagsusugal, yung mga bagay po dito sa mundo. Di ba po ang dami? So, sinasabi po dito, huwag nating mahalin. Kasi po, maraming mga tao na pagkagising nila, hindi na nila binibigyan ng oras si Jesus. Kaya po binigyan ni God to para nung mga oras natin, ibigay natin kay God. Kasi po, halimbawa po, pag ako po, may isa po akong gustong bilhin. May isa po akong gustong bilhin na, nabangal kong bilhin. Tapos, gusto ko po siyang bilhin. Tapos, binili ko po siya. Pero nung binili ko na po yun, dapat po, nasa church ako, nasa Sunday service ako. Pero inuna ko pa rin nung bagay na sa mundo, nung gusto ko. Sabi po dito, pag ginawa natin yung isang bagay na yun, pag inuna natin yung pagsaliputan, based na kay God, parang tayo na, nung katawan natin, makasalanan na. Parang pinalilibutan na tayo ng sanlibutan, hindi na si Jesus. Kasi nung kasalanan, yun ang nakakapaghiwalay sa atin. Yun ang nakakapaghiwalay sa atin ni God. Nung pag-relationship natin sa Kanya, yun ang naghahati para makahiwalay tayo. Sinasabi rin dito, lahat ng umiibig sa mundo ay hindi umiibig sa Diyos. Kasi po, ito pong mundo na to, binigay sa atin ito ni God. Opo, binigay sa atin ito ni God. Pero binigay ito ni God, hindi po para magkasala tayo. Binigay ito ni God sa atin para matuto tayo ng tama o mali. Para matuto tayo magmahal sa isa't isa. Pero sabi po dito, huwag natin pong ibuhos lahat ng oras natin sa ibang gawaing pangulo. Ibuhos natin yung oras natin kay Jesus. Kasi po, pag ginawa natin yung oras, ibinuhos natin, yung oras natin kay Jesus, nasa piling tayo ng Diyos, hindi sa sanlibutan tayo. Kasi po, pag inuna natin yung pangmundo, ibig sabihin, mas mahal pa natin yung pangmundo kaysa kay Jesus. So, sinasabi rin dito sa 16, sapagkat ang lahat ng sa sanlibutan ang nakakapukaw sa masamang pito ng laman. Ang mga nakakatukso sa paningin at ang karanyaan sa buhay ay hindi nagmumula sa Ama kundi sa sanlibutan. Sabi po, sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan. Pero ang lahat na nasa mundo, sabi rin dito, ay nakakapukaw ng masamang pita. Ano po ba ng masamang pita ng laman?
dito nakakapukaw. Ibig sabihin, example na lang po ako, oras ng pagdidevotion. Tapos ako po, tulog pa rin ako, inaantok pa po ako. Sabi ng katawan ko, inaantok pa ako. So, umiga pa po ako. Hindi po ako nag-devotion. Natulog pa rin ako. Example rin po, pag may nakita akong isang bagay na hindi sa akin, halimbawa na lang po, pagkain. Ako po, nakita ko po sobrang sarap, pero hindi ko naman po alam kung kanino yon. Tapos kinuha ko, kinain ko. Yun po nung pita lang naman, alam nating mali, pero ginagawa natin. Parang hinahatak tayo ng katawan natin para mapunta tayo sa masasamang gawain ng pangmundo. Sabi rin dito, pita ng laman, ang mga nakakatukso sa paningin at ang karayaan sa buhay. Sabi po, nung nakakatukso sa paningin, ano po ba nung nakakatukso sa paningin? Yung mga nakakasilaw sa mundo. Yung katulad na lang po ng mga bagay sa mundo, ng mga kotse. Di ba po kung may bago tayong kotse, ayaw nating magaskasan? Kasi bago pa lang to. So sinasabi rin dito, kalinyan sa buhay, hindi paningin at karangyaan sa buhay. Example na lang po, alam niyo po ba nung kwento ni Lot? Si Lot po, sobrang yaman niya po, lahat po ng gusto niya nabibigay, lahat ng gusto niya nakukuha niya. So isang araw, may kumatok po sa kanila. Tumutakpak po, so, binuksan po nila, ano po yun? Nasilaw po sila kagad. Tatlo pong lalaki. So, pumasok po yung tatlong lalaki doon sa bahay nila. Yung tatlong mga lalaki na yun, pinadala ni Jesus. Pinadala ni Jesus para sabihin sa kanila kung ano nung message. Sinabi po sa kanila kay Lot na, na maghanda sila. Kasi nga, may babaksak na bato na kumaapoy. Kailangan nilang mamadali kasi kaya may mababang mga bato na maapoy. Tapos tapos sinabi rin po na huwag kayong lilingon. Sabi po, di na madali po sila umalis. Umalis sila doon sa lugar na yon. Umalis sila. So naisip ng asawa ni Lot na na huwag na lilingon, sinabi mo sa mga anak niya. So umalis po sila. Naisip po ni Lot yung mga karanyaan niya, yung mga kayamanan niya doon sa lugar niya. So, lumingon po siya. Tapos tinignan niya yung mga karanyaan niya, yung kayamanan niya. Ano po ba yung nangyari sa kanya? Naging batong asin siya. So, po, lahat po ng mga karanyaan natin sa buhay, kukunin ni God. Katulad na lang po ni Lot, yung mga karanyaan niya sa buhay niya. Binaksakan na lang ni God ng na umaapoy na bato. Sinasabi rin dito, ang mga nakakatok sa paningin at karangyaan sa buhay hindi nagmumula sa Ama kundi sa sanlibutan. Ano po ba ng mga ginawa ni God dito sa mundo natin? Yung mga ginawa ni God, ng mga nabubuhay, ng mga lumalaki. Example na lang po, ng mga halaman, mga tao katulad natin, mga hayop, mga puno, mga mundo, ibon. So, yun ang mga ginawa ni God. Pero hindi ginawa ni God, yung mga computer, yung mga laptop, mga TV, hindi naman po tayo bibigyan ni God na makakasama sa atin. Hindi naman po bibigyan tayo ni God ng bomba na para kakasama sa atin. Kasi po, ng mga iba pong tao, akala nila, kunyari po, yung laptop, yung computer, yung TV, ginawa po ni God yun para sa tao. Hindi po. Ginawa ni God, gagawin ni God para sa atin, pero hindi nakakasama. Kasi po, yung mga ibang tao, halimbawa na lang po, ako po, nagpo-computer ako. Akala ko
sa blessing na yon, pagpapala na yon, kasi nakapag-computer na ako. Pero hindi po natin alam na isang bagay yun nakakasama sa atin. Sinasabi din po dito, Ama, kundi sa sanlibutan. Kasi po, si God po, ginagawa niya ng mga bagay, pero nga, di ba nga, hindi nakakasama sa atin. Hindi nakakabuti sa atin. Sinasabi rin dito sa 17, mapapanak ang sanlibutan at lahat ng kinabumulingan nito, ngunit na sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. So sinasabi rin po dito, lahat po ng kinakahumalingan natin, mga buhay natin na mga magaganda nating buhay, mga mayayaman na tayong mayayaman. So lahat po na yon ay mawawala sa isang isla, mabubuhang mundo. Pero lahat ng sumusunod sa utos ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Hindi naman po porket sinabi mo mabubuhay magpakailanman, mabubuhay ka magpakailanman dito sa lupa. Kundi sa piling ng Diyos. Sa piling ng Diyos ka mabubuhay habang buhay. So ito po, sinasabi ko po ito sa inyo para malaman niyo po na malapit ang dumating nung araw na pinakatapunan natin. Kailangan natin bigyan ng oras si Jesus. Kailangan natin siyang focus, mag-focus sa Kanya, hindi po sa mga bagay na hindi binigay ng Diyos. Ini-encourage ko po kayo na kay Lord na po tayo. Hindi na po tayo sa masamang bagay na sa sanlibutan. Ini-encourage ko rin po kayo dahil sabi nga po dito, ito po ng good news. Pag sumunod tayo sa utos ng Diyos, maibubuhay tayo magpakailanman. Sinasabi rin po dito sa 15, example ko po ito sa 15, nung 5 senses. Nung 5 senses ko, nung kay Eva, alam niyo po ba tungkol kay Eva at Adan? Nung tungkol kay Jesus, nung pinagbabawal na prutas. So si Eva at si Adan, tinukso sila ng Satan. Ano po ba ang 5 senses natin? Ears, eyes, nose, mouth, and hand. So, sabi ni Jesus na tinukso siya kagad ni Satan. Sabi niya, tingnan mo, sabi niya. So, ginagamit doon mata, sabi niya, tignan mo ng prutas, sabi niya, ang ganda. Sabi ni Eva, ayoko, baka magkasala ko. Sabi ni Satan, titignan mo lang naman, di mo man kakainin, sabi niya, so, tinignan niya. So, sabi niya, kunin mo, sabi niya, sabi ni Eva, ayoko, baka magkasala ko. Sabi naman ni Satan, hindi, kukunin mo lang naman, hindi ka naman magkakasala. So, kinuha niya. Sabi niya, amuyin mo, sabi niya. Ayoko, baka magkasala ko. So, inumin niya. Tapos, sabi niya, tikman mo, sabi niya. Ayoko, baka magkasala ko. So, tinikman niya. Kinain. So, tuloy-tuloy na yun, kinain niya na. Doon tayo nagkakasala sa isang bagay na alam natin mali, pero ginagawa natin. Sinasabi rin dito, sa bagay sa libutan, umiibig sa sanlibutan. Kaya po tayo, kailangan natin ibigin si God. Mag-focus tayo sa Kanya. At ito rin po, ina-encourage ko rin po kayo na kahit na mawala na tayo ng pagkain, kahit mawala na tayo ng iinuman, basta na kay God lang tayo, lahat ng problema natin mawawala. So ito pong salita na to, pinahiyag ko po sa inyo para malaman nyo. Ngayon po, tayo po lahat ay tumayo.